Nako, ang balita pong ating gagawin natin ng reaction video ngayon ay masasabi po talaga nating napakalaking good news po sa part po natin sa Pilipinas. Mula po itong video na to kay Mel's Castle, ang title po nito, iyak ang China sa balitang ito, most dangerous country, pinagbantaan ang China, malaking babala ito. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Nakakilabot ang balitang ito. Pinakinatakutang bansa sa Europa noong World War II kumampi na sa Pilipinas. Yon. Walang iba kundi ang Germany. Sa hindi nakakaalam, Germany lang naman ang sumakop sa halos buong Europa ng mag-isa. Walang kakampi at never man natalo sa giyera. Kahit nga ang buong Soviet Union na binubuo ng Russia at marami pang mga bansa, hindi nanalo sa digmaan kontra sa Germany. Dito direktang kinall out ng Germany ang China. United Nations Convention of the Law of the Sea ay valid. Di mo po pwedeng baguhin basta-basta ang batas China. Ito po yan, malaking kudos sa ating presidente, Bongbong Marcos. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi po magkakaganito ang treatment sa atin o suporta sa atin ng mga malalakas na bansa na yan kung hindi po matikas at friendly ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin lang po nun talaga na maganda po at effective po ang pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa atin dito po sa Pilipinas. At maraming salamat po sa Germany sa pagsuporta po ngayon sa aming bansang Pilipinas. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Sa sea ay valid. Di mo po pwedeng baguhin basta-basta ang batas China. Tama. Nakasaad sa batas na pagmamayari at tanging Pilipinas lang ang lumamayari sa West Philippine Sea. Malaking sampal to sa China. Sinupalpal ng katotohanan ng Germany. Dual cooperation is crucial for both the Philippines and Germany. It also sends a clear message to our partners. The countries advocating the rules-based international order stand together. And our stance is clear. All countries must be able to enjoy freedom of navigation regardless of their economic strength or geographic size. Ayun po talaga yun, kailangan po lahat ng bansa po talaga may freedom of navigation po dyan sa West Philippine Sea. Wala pong sino man ang dapat po ay lamang sa pag-navigate dyan. Wala pong dapat humawak dyan. Lahat po pwede po talaga na maglayag dyan. Na which is ayaw po talaga ng China kasi po talaga pong kiniklaim po talaga ng China na sa kanila po ang buong West Philippine Sea o sa sinasabi nga nila na South China Sea. Ito po talagang tinutuligsa na rin talaga ng Germany ang galawan po talaga ng China. Isipin niyo po yan, malaking bansa po yung Germany at napakalakas. Isipin nyo po talagang sa atin po talaga kumampi. Masasabi po talaga natin ngayon po talaga na lumiliit na po talaga ang mundo ng China. Kaya po sobrang magdadalawang isip po talaga o tatlong isip, apat na isip, 10 isip pa ang China na gumawa po ng kahit ano pong gera dito po sa Indo-Pacific. Kasi po lahat po talaga halos ng bansa ay nakasuporta na po sa Pilipinas. Ganun po yun, nagre-reflect po yan sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malaking kudos po talaga sa ating Pangulo. Kasi po, hindi po talaga magtitiwala o magbibigay ng suporta ang mga bansang yan kung hindi po talaga mahusay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Real talk po yan. Kaya malaking kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Navigation regardless of their economic strength or geographic size. Tama. This is what we stand up for, together with our partners. And this is how we can guarantee stability and security. Yes. It is our obligation to strengthen the maritime order, and we are living up to it. The United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, is valid. We call on all countries to adhere to it. But we need to do more than stand up for UNCLOS. We need to contribute to de-escalation. This is only possible if we keep all channels of communication open, including those to China. Isipin nyo, di ba talaga pong halos lahat po ng bansa
ay open sa pag-uusap no, between sa sigalot between China. Isipin nyo, lahat talaga po ay naninindigan na yung China po talaga ang malaking problema dito sa West Philippine Sea. Hindi po ang Pilipinas, hindi po ang Vietnam, hindi po ang South Korea o kahit ano pa pong bansa sa Indo-Pacific ang may problema. Ang China po talaga. Kaya po, kumbaga gumikit na po talaga itong malalaking bansa na po talaga na to para po talaga maging peaceful po talaga ang West Philippine Sea, no? Freedom of navigation, yun po talaga yung kanilang isinusulong, no? At yun nga po, talagang dinidikdik niya po talaga dito yung UNCLOS, yun po talaga ang sundin. Pero po talaga ang China, yun po ang unang-una po nilang nilalabag sa kanilang mga kalokohang batas. No? Talaga pong hindi po nila nire-respeto ang UNCLOS, arbitral ruling natin na napanalunan natin noong 2016, hindi po nila award natin, hindi po nila na nire-respeto yun. Talaga pong wala po talagang nire-respeto ang China. Kaya po ito na nga po talaga, to the rescue na po talaga at to the support na po talaga ang napakalalaking bansa na to sa atin. Ganun po yun, no? Kaya po talaga swak sa banga po talaga ang China, wala po talaga silang kakampi. Kung magkakanda leche-leche man po sa bandang huli, talaga pong kuyog po talaga ang China. Keep all channels of communication open, including those to China. Yes. By participating in the Indo-Pacific deployment, we uphold the rules-based international order. At kung magkaroon man ng gera sa South China Sea, West Philippine Sea, kasalanan at China lang ang dapat sisihin dito. Tama. Uhaw at hayok na hayok sa kapangyarihan ng China. Di raw hahayaan ng Pilipinas at kaalyado nitong bansa na maghari-harian dito si Xi Jinping. Kasi wala naman talaga silang kakampi. Isipin nyo, no, kung talagang nasa tama ang China, ay meron po talagang bansa na kikiling po sa kanila. Pero wala talaga eh. Lahat po talaga ay sa atin po ang suporta sa Pilipinas. Ibig sabihin lang po nun, nasa tama po ang Pilipinas. At nakita ko rin po kasi talaga ng buong mundo na tayo po talaga ang hinaharas dyan sa West Philippine Sea. Tayo po ang nabutasan po ng mga inflatable, tayo po yung may naputulan ng daliri, sa atin po yung may nawawalang mangingisda na alam natin na patay na po yun, na binangga po ng barko ng China yung kanilang bangka, di ba? At mismong po yung mga international media ay nakaranas po ng pangwawater cannon ng China kasi naka-onboard sila noon dati sa ating barko, di ba? Winater cannon sila. Na-videohan nyo ng international media. So, alam po ng buong mundo talaga ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea na ang China po talaga ang nagpo-provoke o nagsisimula po ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. There is only one cause of conflict in the South China Sea, particularly in the West Philippine Sea. It is China's illegal and unilateral attempt to appropriate most, if not all, of the South China Sea as their internal waters, pursuant to now their 10-dashed line. Grabe si Sek Gibo, no? Rektahang sinasabi talaga yan na ang China talaga ang nagsisimula talaga ng kaguluhan dyan. Grabe yun. Ito po talaga si Sek Gibo, gustong-gusto rin po talaga to, no? Kaya po talaga ito po, no? Ito po ang dapat nating sinusuportahan. No, kung tatakbo man po ulit tong si Sek Gibo sa kung kahit anong posisyon man sa gobyerno, dapat po ito po ang ating binoboto po talaga kasi napakamasigasig at talaga pong hindi rin po tumitigil sa pagtatrabaho rin po ng maganda itong si Sek Gibo po talaga. Ulitin po natin yung sinabi niya, no? Pilipinas at kaalyado nitong bansa na maghari-harian dito si Xi Jinping. There is only one cause of conflict in the South China Sea, Yes. particularly in the West Philippine Sea. It is China's illegal and unilateral attempt to appropriate most, if not all, of the South China Sea as their internal waters, pursuant to now their 10-dashed line. Yes. On a nebulous and unfounded claim of historic rights. Yun po yung malaking kalokohan talaga ng China, eh, no? 10-dash line nilang imaginary. Na wala namang basihan talaga at hindi saklaw ng international law. Kumbaga hindi siya kinikilala yung 10-dash line na yon. Siyempre doon tayo sa legal, sa meron talagang batas, no? Sa international law, lalo sa UNCLOS. Pero yun nga po ay hindi po talaga nire-respeto ng China. Di ba po? Sinabi po ni Sek Gibo, no, yun po talaga ang pinangangatawanan ng China. Yung kanilang 10-dash line na yan, na kanila daw ang buong South China Sea. And unfounded claim of historic rights. They always claim
They have indisputable sovereignty and jurisdiction over all these areas, against all norms of international law. And that is the sole cause of tensions in the South China Sea. Totoo yun, di ba? Kasi nga, imaginary lang nila yun eh. Sila lang ang nakakaalam nun. Siyempre, lahat ng nasa paligid ng Indo-Pacific, may kanya-kanyang teritoryo yan. Lahat yan aalma. Isipin nyo, no? Baliktad ang ginagawa talaga ng China. Imbis sa kaibiganin nila yung mga bansa na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea, ay inaaway nila, hinaharas sila. So, ito na nga po, no? Nasa Europe po, isipin nyo, no? Germany, pero sa atin po kumakampi. No? Lahat po dyan sa Indo-Pacific ay wala pong kakampi ang China. Kasi po, napakaganid po talaga, no, ng kanilang gobyerno, lalo na si Xi Jinping. Gusto niya lahat masakop dyan sa West Philippine Sea. Ganun po, kaya po talaga pong wala pong magandang patutunguhan po talaga ang ginagawa na to ng gobyerno ng China. Talagang lahat po talaga ay makakaaway nila. Lumiliit po talaga ang mundo nila dahil wala po talaga silang kakamping bansa. Lahat po na lang ay nakakaaway nila. At lahat po talaga ng halos ng malalaking bansa ay nakasuporta na po sa atin. Isipin niyo po yung sinasabi nito ni Sekibo, no? Totoo po yun na China po talaga ang dahilan ng sigalot dyan sa West Philippine Sea. The sole cause of tensions in the South China Sea. Binabalak rin ng Germany lumanda ng kasunduan sa Defense Cooperation Agreement. Wala pang detalye tungkol dito, pero makatutulong raw to sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas pag nagkagyera. Tama, isipin nyo, no? Sunod-sunod na po talaga, binubuhusan po tayo ng tulong ng malalaking bansa. Ano pa bang dapat nating gawin? Kaya sa akin po, no, kahit ano pa pong bansa yan na tumutulong sa atin, ay payagan na po sana ng gobyerno natin na samahan tayo, no, ng mga bansang yan kay US, Germany, Japan, na magro-remission dyan sa West Philippine Sea para talagang wala na po talagang maging pangharas ng China sa atin. Kasi alam naman po talaga natin na kapag meron tayong kasama na magro-remission dyan sa West Philippine Sea ay hindi po magtatangka talaga ang China na mangharas dyan. Alam po kasi nila na meron talaga silang kalalagyan. Lalo na po kapag ang kasama po natin ay ang US. Kaya sana po yun po talaga na magdire-diretso na po to. At malaking investment din po to, no? Meron na naman tayong panibagong magiging investment, no, sa Germany. Isipin nyo, no, pag tumagal po yan, magkakaroon na rin ng talk yan, no? Mag-uusap ang government to government ng Germany at ng Pilipinas. Magkakaroon po yan ng mga investor, magkakaroon na naman po ng mga maraming trabaho sa Pilipinas at maging sa Germany, pwede na rin po tayo maging easy access sa Germany. Ito po ay nagre-reflect po talaga sa ating napakahusay na Pangulong Bongbong Marcos. Isipin nyo, no, kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang ating Pangulo ngayon, ay hindi po mangyayari ang lahat ng yan. So, kung ang mga malalaking bansa na yan ay nagtitiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin lang po nun talaga ay sobrang effective na presidente at napakahusay na presidente po ang ating ibinoto. Tong gobyerno po natin na to ay napakagaling at napakahusay. Sana lang po talaga, no, ma-extend siya. Kaso 6 years po, sobrang bitin po talaga ng 6 years at hindi po natin alam kung tatakbo pa siya sa susunod na presidential election. Pero para sa akin po talaga, sobrang husay po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na po, no, hindi na po tayo kailangan na mag-attest dyan. Hindi na po tayo dapat magpatunay dyan dahil po ang ibang bansa na malalaking bansa na po ang saksi at talagang patunay natin na mahusay po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi po tayo susuporta ng malalaking bansa na yan kung hindi po mahusay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Real talk po yan. Kaya nakakatuwa lang po talaga ang Pilipinas po ay nare-recognize po ng malalaking bansa na yan. At tinutulungan po talaga tayo. Real talk. At tuwing may kalamidad rin, stands to reason that a strong, credible deterrent posture is necessary both for discouraging unlawful behavior by any threat actor on one's country, and secondly also since a lot of big ticket items are multi-use and the Philippines being one of the most vulnerable countries, if not the most, to climate change,
It will also help in humanitarian assistance in disaster. Hindi natin kaya sa giyera ang China, pero dahil matalino si Secretary Guibo at si PBBM, dinadaan to sa pakikipag-alyansa para syempre kung umabot man sa kasukdulan ng gulo, may resback tayong dadating. Ayun yun yun talaga eh. Obviously, hindi natin kaya ng China, napakalakas ng China. Wala tayo, gakuto lang tayo sa China. Pero ito po, no, binubuhusan po tayo ng suporta ng malalaking bansa. Diba? Matalino po ang ating gobyerno. Matalino si PBBM. 10 ng kanyang gobyerno, no, sa mga grabe po yung mga opisyal niya, talaga po nagtatrabaho talaga sila. Kaya dapat po nating suportahan ang ating gobyerno. Isipin niyo yun, no? Like ko pong sinasabi, kung hindi po si PBBM ang ating presidente ngayon, ay baka po probinsya na tayo ng China. Real talk po yan, no? Diretso natin to. Secretary Guibo at si PBBM, dinadaan to sa pakikipag-alyansa para syempre kung umabot man sa kasukdulan ng gulo, may resback tayong dadating. Kayo, pabor ba kayo rito? I-komento sa baba ang inyong salog. Ayun po, no, ate po nagawa ng reaction video, napakagandang video natin ni Melbs kasi nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe din sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Comment down below, no, kung ano pong saloobin nyo sa napanood po ninyo. Grabe po talaga, no, bumubuhos po ang tulong sa lahat po ng malalaking bansa sa atin. Kudos po sa ating gobyerno, kudos po kay Pangulong Bongbong Marcos, talaga napakahusay, no. Ingat po kayo lahat, until next time, God bless and peace out. Bye.